Bumibili ba kayo ng mga dog food na repack naman, nakalagay sa hindi original na container or packaging? Baka po delikado po yan, baka po expired na yan. Okay, so Ew. this video is about this. Ito lang po, no, hindi naman po lahat. No? Disclaimer lang, hindi naman po lahat ng binibentang mga repack sa mga pet shops or mga dealers ay expired na or hindi maganda. May mga maayos naman po, maaaring riniripack lang po nila yan sa tig-1 kilo para mas madali pong maibenta sa inyo. It's better than yung nakabulatlat na dog food nga naka-expose kasi pasukan dyan ng langaw, daga at ibang aso, may rabies pa yung asong nakikain doon. So, delikado. Pagka rinipack mo, at least no, nakalagay sa loob ng plastic na container. Ito po yung mga problems lang po niyan. Although sinasabi ko nga, hindi nga po lahat ay masama. Pwede naman pong malinis naman, no? Yung pagkakaripak, nakita nyo naman, bagong-bago naman yung dog food na pinasok. Pero ito yung dangers. Pwede po kasing magkaroon ng adulteration pa rin. Kagaya sa last video ko, pwedeng haluan pa rin yun ng ibang dog food or dog food na malapit nang mag-expire. Ito po ang problema, no? May mga nabalitaan na po kasi ako ganyan dati. Malapit na mag-expire, hinahalo nila sa bagong dog food, tapos riniripack na lang nila para, kunyari, wala na doon sa original container, wala na sa original packing. Para mabenta nga naman nila yung mga dog food na malapit na mag-expire or expired na. Oh, delikado yon. Anong problems nun? Maselan lang ba tayo? Maarte lang ba tayo? Kagaya ng sinasabi ng iba? Hindi naman. Kasi po, alam nyo, pagka expired na yung dog food o kaya baka nga yun yung mga nakabulatlat. Tapos, ipapasok na lang nila or isasama na lang nila, i-repack na lang nila. So, hindi natin alam kung saan nagdugtong-dugtong bago nakarating sa repack dog food yung dog food na binibili ninyo. So, it could be laced with different bacteria, fungus, at viruses at iba pang mga problema. What if inihian pa yan ng daga, nagkaroon pa ng leptospirosis, pagkain ng aso nyo, may freebie na leptospirosis, pwedeng ikamatay ng aso nyo po yun dahil maninilaw na siya, masisira na yung kidneys niya, etc. So, ito pong issue na to, hindi po naman masasabing trivial lang or kaartihan ko lang. Mag-iingat po kasi tayo kasi mahal natin yung mga alaga nating mga dogs, di ba? Ito kasi, anong problema kapag ka-expired na yung dog food na ilalagay dun sa mga repack na container o kaya hinaluan ng mga expired na or malapit na mag-expire? Etong totoo dyan, hindi po lahat ng mga dog food na expired na ay expired na. Ito po kasi, usually, yung dog food, kagaya pag bibili kayo ng SDN dog food, the best dog food in the multiverse, ay 1 year ang expiry date niyan from the date of manufacture. Halimbawa, ngayon ginawa, and then next year ng November 7 din, yun ang expiry date. Pero hindi naman eksakto yun. It depends on the moisture content ng hangin, yung humidity. It depends on the temperature ng lugar ninyo. Baka nasa Baguio kayo o nasa mainit kayong lugar kagaya dito sa Angono, ay mas mabilis mag-expire. Diba? Mas matagal, mas nagre-retain yung freshness ng isang food, kahit yung kibbles natin, kapag malamig yung lugar. So, depende rin po yan nga sa moisture content, kasi pag mas mataas yung moisture content ng paligid, yung humidity, mas gusto po yan ng mga bacteria at iba pang mga parasites. Pag sinipsip kasi yan ng dog food natin na dehydrated, ay pwede na pong makakuha ng environment yung bacteria na gustong-gusto na nila. So, pagka expired na yung dog food, pwede rin mag-deteriorate na yung quality. Pwede pong mag-expire na yung mga vitamins kasi yung mga vitamins niyan, delikado rin po yan. Baka mag-denature yung vitamins o kaya baka naman yung mga probiotics natin hindi na rin effective. So, hindi na ganun kaganda kapag expired na or near expiry na. Kaya, hindi rin natin alam kung matagal na yung stock na yon, baka nabilad sa araw, hindi natin alam kasi kung ilang months na siya. Kaya po sa amin po, pag gumagawa kami ng SDN, Super Dog Nutrition, kagaya kanina, nag-pick up ulit kami sa factory, tapos ibebenta na kagad, deliver na kagad yun sa mga distributors namin at saka mga dealers, na i-ensure namin na fresh yung luto palagi. Every week po kami nagluluto ngayon. Every week po may production yung factory para every week may bago at bagong production at makukuha, mabibili kayo. Tapos makukuha niyo yung product, di ba? Ang saya-saya ninyo dahil masaya yung aso ninyo, ang bango-bango pa. Lalo na pagka freshly cooked, syempre, hindi pa sumisingaw yan, di ba? Ang bango-bango, gustong-gusto ng mga aso. Ang problema kasi pagka imported na yung mga products, no? Halimbawa yung mga dog food na bibili nyo kung galing sa ibang bansa pa,
Siyempre dumadaan yan sa barko, hindi po yan ini-aeroplano ha. Barko po yan, lalagay sa mga containers, dadaan sa customs nila, i-check yan, tapos dadaan sa barko yan mga ilang buwan, baka 1 month, tapos darating dito sa Pilipinas, depende kung gaano kalayo pa, no? Kung galing sa North America pa yan, or kung saan, mga matagal yan, mga ilang buwan. Tapos dito sa customs, natetenga pa, maghingi pa ng lagay yung iba dyan, nakaw. So ang problema, pagdating dito, hindi na fresh yung product. Maaaring meron ng changes. Pero kapag locally made, kagaya ng SDN, mas fresh po yan. Mas makakasigurado po kayo sa freshness. Pero yung ating mga ingredients, yung ating mga beef meals, yung poultry meals natin, meat meals na nilalagay doon sa SDN, ay galing po yung Australia and USA. Kasi po, nandun talaga yung pinaka the best quality ng mga meat, ng dehydrated meats na ginagamit po natin as ingredients. Kaya makakasigurado po kayo sa quality ng SDN. So, if you're going to buy repacked products, repacked dog food, or repacked SDN from your dealer, it is at your own risk na hindi po namin magagarantihan ang quality nun, hindi namin magagarantihan ang magiging resulta sa dogs po ninyo. Ang pwede lang namin i-guarantee sa Manalo K9, no, pag nagbebenta kami ng SDN, is yung nasa original packaging pa, is yung kaka-deliver pa lang. Kasi may mga ilan din ng mga bibili sila o kaya dealer bibili tapos nilalagay nila sa storage nila na nauulanan yung storage pala o kaya may mga hayop doon o kaya napasukan ng daga. Hindi na namin pananagutan yon kasi may 7 days yan na pwede pang isoli sa amin kung napatunayan na merong problema yung dog food na nakuha nila within 7 days. Pero pagka lampas pa doon kasi hindi natin makokontrol na kung paano yung storage nga, yung transport na ginawa ng dealer or ng buyer. Anyway, pagka naka-repack nga po, kayo na po bahala. I-check nyo rin kung yung pinanggalingan ng rinipack na yun, anong batch, no? The much better, syempre, yung 1 month pa lang, 2 months pa lang, 3 months pa lang. Kami pagka may mga products kami, usually mga shampoo namin, soaps, pagka lumampas na po ng 3 months, pinapabenta ko na at a big discount para hindi magtagal sa amin. Siyempre, iba yung fresh. Alright, so yan po yung additional information ko pa tungkol sa mga repacked dog food. And I hope na na-appreciate nyo yung mga ganitong mga information na binibigay ko sa inyo sa channel natin. If you do, please follow, please share our videos para po makinabang din ng iba. Thank you po ulit, Sir or Ma'am Anonymous, sa inyong tanong. If you have any other questions, guys, please comment below. Sagutin po natin, pilitin ko sa mga susunod nating mga vlogs.